Kamusta ang tulog? Well, so great. Mapakaganda. Mapakaganda, no? Sa tulog natin, no? Dito kami ngayon sa tabi, sa tabi ng beach resort, Water Lily. Beach resort, Water Lily Beach Resort. Ganda pa dito, no? Dami mga ibon. Anong sabi sa'yo ni Escudero? Sabi ni Escudero, bro, pwede mong pasyalan yung aking palaisdaan at medyo nagkakamatay ang mga isda. Nga, nalaman namin dito, medyo mabaho ang paligid. Nakita namin na medyo may mga patay na isda. Oo nga. Kaya mamaya, inform namin ng mga tauhan natin na i-separate ang mga patay na isda. Oo. Kasi tayo ay cleanliness. Oo, tama. Good morning mga kapa. At ito ang buhay dito sa Lumot. Morning, nagaganda. At syempre, napakagandang umaga at napakagandang araw sa ilalim ng puno na ito. Maraming salamat, tree. I love you. Always, tree. I will always love you. Dog, what are you doing there? Washing your clothes. You have a free water there. Free water. Oh. Look at the view. What a wonderful. Well, Doc, how can you say about It's okay. the environment here? May mga kapatid, dito kami ngayon sa sa mga fish cage. Dito kami ngayon, magkapakain sila ng tilapia yung kabila. Ang rito, ang mga tilapiahan nila, dito sila pa sa umaga. Yan, ilang parsela yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 14 kgs yan, no? Papakain si kuya ng mga tilapia nila. Yan, dumudumog talaga mga tilapia, oh. Punta natin mga kapa, yung nagpapakain ng ng isda sa fish cage. Interviewin natin. Yan, oh. Yun mga kapa, dito ang pag fish cage pala, oh. Puro ito fish cage. Yan po ang tilapia. Nakisampala ko rito at ito ang makita natin ang pagpakain ng tilapia rito. Ayun, oh. Di na ako nahiya. Diretso natin na lang yun si sir. Ang may-ari ng dito, tilapiahan. Ang ganda, oh. Yan. Sir, good morning po. Good morning din po. Maki-interview sana ako sa iyo tungkol dito sa mo? Tilapia po. Sa tilapiahan mo. Ano ba pangalan niyo, sir? Rainier po. Rainier, ako po sir si Hi dyan. Opo. Nag-vlog po ako dito at nakita natin ang buhay dito sa sa Lumot. Opo. Ilang buwan na po ito nyo? Palaisdaan po. Opo. Nagpapalaisdaan po ako. Opo. 10 years na po. 10 years na. Hindi na pala biro. Marami na kayong napakain Pilipino. Hindi na biro ang na to. Opo. Ito po po, ilang buwan na ito? Ito pinapakain nyo? Ito po ay magto 2 months. Magto 2 months na. Ito po ay 3 months. Ito naman 3 months. Opo. Tingnan natin kung gano'ng kalaki ang 3 months. Kita po ba? Hindi Wala po. Malaki pala. Ang 3 months. May apatan po, 1 kilo. Apatan 1 kilo, tamang size na po pala, Ay, mga hanggang 4.5 months po bago po i-harvest. Ayan. Pero meron pong dalawahan. Dalawang piraso. Extra po yun. So ito po ay ilang
Ilang, parang pag-harvest nyo, monthly po ang harvesting nyo. Hindi naman po. Conforme po sa size pag umabot na, pwede na pong harvest. Size talaga, ano? Opo. So, pagpakain nyo po, 2 beses po, maghapon. 2 beses. Ay. Umaga at hapon po. Ang galang sigasig lang kumain, oh. Napichan kita kuya. Ayun, gwapo. Pag ano talaga, mga pang macho man. Ito pa lang ginagamit yung lambat, ano? Ay, ano lang po yan, pangharap po dito sa pigs. Para hindi po lumabas. Dyan lang sa ibabaw. Sa ibabaw lang po. Sa ibabaw lang pala siya. Tapos ito po palang sa isa, iyon talaga pangharang sa isda. Ito pong isa, wala na. So ibig sabihin, isang part na to, ilan na nakukonsumo nyo sa material lang? Isang cage. Sa isang cage po, inaabot po ng, hanggang ma-harvest po, inaabot po ng 120,000. Isang cage lang? Isang cage po. Grabe, ano? Hindi pala biro mag-ano talaga nito. Mag-alaga pala. Materialis pa lang. Ilang buwan naman po inaabot yung materialis? Ilang gamitan po yun? Kawayan po, mga inaabot lang po ng 10 months, 1 year. 1 year lang? Opo. Tapos itong ano, siguro abutin mga dalawa din ano, dalawa. Ang net po, ganito. Opo. Matagal po yan. Yan? Yung pa medyo maganda-ganda, ano? Tignan mo, oh. Ang ganda. Para yung sarap pagpakain. Dinudumog talaga nila, oh. Uy. Tignan mo nga, maganda. Talagang, yan po ang laman yan. Ang nagbawas po ako dahil lumiliit po ang tubig. 8,000 lang po. Isang cage. Isang cage po. 8,000 na pala yan. Saan po yun? Pieces or kilos? Pieces po. Pieces. 8,000 so 4,000. Ibig sabihin, lalaman po siya ng mga 2 tonelada, ano? Mga isa't kalahati po. Isa't kalahati. Laki pa lang yun, ano? Ibig sabihin, lalim yan, ano? 5 metro lang po ang lalim nitong net. 5 metro lang. Hindi po kanalim. Hindi po yan kagaya ng Batangas. Mm. Batangas po yung halos 20 meter. 20 meters po, no? Ayun. So, magkakaiba po ang temperature ato din ng tubig po niyan, ano? Magkaiba po. Sa Batangas po hindi lumilit ang tubig na eh. Saan sa Batang? Ano? Naka-retini po sila sa ganong kalaki. Hindi po gaya ditong lumiliit. Binabawasan po tubig talaga dito, ano? Binabawasan po ng kaliraya. Di paano po yan? Pagka binawasan yung tubig, iinit yung tubig. Nainit po. Nalugi po kayo niyan. Hindi naman po, kaya lang nagkakaroon po ng mga patay pag lumiliit ang tubig. Oo nga, ano? Yun na nakakapanghinayang, ano? Oo. Hindi ko pa naman maiwasan yan pagka ganyan. Wala po naman kami magagawa dahil nakikigamit lang kami ng tubig sa national power eh. Oo, buti po di naman kayo pinana, no? Hindi naman po, hindi kami hinihinga ng buwis. Oo, kasi syempre para sa Pilipino din naman to eh. Saka libre naman yung tubig, di naman inaano. Bigyan nila ng permit, basta gusto po magpalaistaan, basta taga-Kabinti. Taga-Kabinti. Pwede po. Oo, bait naman lang yung Pero piso, pag no? taga-ibang lugar po, hindi na bigyan ng permit. Tama. Siyempre, mga taga-ano mo lang dapat mauna. Mga residente. Balak ko na po atangin yung ano. Hindi po. At sasabayan ko po kayo sa ano, kailangan para may experience ng ating mga ano, kapwa Pilipino ang ano. Ako naman ay may dyan sa Kabinti, sa Kansuso. Dito lang po. Oo, dito lang. Kansuso po ito. Kansuso pa ito? Ayun nga pala. Kansuso. Diyan ako sa Kalminoy. Opo, pero nakatira ako sa Caloocan. May luna lang kasi ako dyan. Kaya mag-ano ako dito mag-explore kasi sayang naman wala akong gumagawa ng ano na to ng oo nga, pagpasok namin may mga namamatay siguro. Ang dami palang namatay, oh. Oo, nalaki, sayang nito. Ano po ito, sir? Araw-araw? Hindi naman po. Minsan po yung mga 1 linggong ganyan. Ay, ang laki ng bawas nito.
Ang laki niya, oh. Oh. Siguro sa init yan. Nalit pa po ang tubig ay. Binabawasan po nila, no? Sayang naman, ano? Ilang pages it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh! Uy, ang ganda. Yan, mga kapa, oh. Ganito pagpakain ng tilapia dito. Alas 7 pa lang, papakain na. Oh, ang ganda. Kailangan talaga, dapat bantayan, ano? Alagaan. Hands-on sa ganito. Pero nakakatuwa magpaano pala, no? Nakakatuwa magpakain. Lalo po pag nag-harvest. Pero siyempre, dublig sa'yo na yun. Nakasurvive na, kikita ka na. Ito lang naman medyo risky pa eh. Nasa on process pa eh, no? Wala pang assurance talaga na alam. Pero sa walang langit, ano naman, nakakasurvive naman. Kasi siyempre sa 10 years ba naman na inaano nyo, ano? Ginagawa nyo na, medyo nababawasan na yung mga challenging part. Ang ganda, oh. Yan lang pala pagkain. Ilang sako po napapaubos nyo nito? Bali, 8 kilos po. Itong maliliit pa po ito ay. Ito. Ilang buwan na po ito, sir? Ano po yan? 3 weeks. 3 weeks na po ito. Ito ay po 1 month. 1 month na po ito. Ang galing, ano? So, ito po ay inaano nyo lang. Dahil ito 3 weeks. Ito, 1 month. Hindi po. Hiwa-hiwalay kuya. Hiwa-hiwalay talaga. Depende kung alin yung mauna. Yun ang lalagyan. Tuloy-tuloy lang po, ano? Conforme po yan sa mga nakukuha si Milya ay na maliliit pa. Yan. Pinifilter po namin. Oo, ano. Saan nyo po kinukuha ang similya nyo? Sa ano po, sa Bae, Kalawan. Sa Kalawan. Layo pa, ano? Tapos ilalagay nyo po dito, ano? Ang layo, hindi dadalhan. Hanggang ito ang hanap buhay dito, no? Hindi rin talaga ito biro. Ibig sabihin, million din ang puhunan dito, ano? Malaki ang puhunan, pero Malaki. hindi sigurado kung kikita o hindi. Hindi sigurado. Kasi syempre, nakadepende lagi sa panahon at lalo na sa tubig. Hindi nga po ngayon, hindi na nagpipiskin, hindi na kagaya noon. Ang pakain po namin ay lubog. Kakaranas po kami ng piskin. Dapat floating na talaga, no? Pinabago po ng BIPAR, saka ng NPC ang pakain. Mas mainam nga naman yan na, ano? Kasi pag lubugan talaga, pag na tunaw na, saka pag hindi po nakain ng isda, parang nagiging sa ilalim yun. Nagiging buraks po, ano? Nagiging dumi. Dumi, ay. Pag liit pa po ng tubig, lumulutang po yun ay parang lumot na buhay. Siya? Parang medyo violet na medyo pink ang kulay. Pag lumutang po yun, wala na po ang oxygen ng tubig. Nangangamatay ang isda. Yun pala ang side effect na, ano? Kaya dapat nagatansyahin din yung pagkain, ano? Mas maganda talaga yung floater. Kasi nakikita nila eh. Hindi pa lang po nakakapagpadala sa BIPAR kung anong klase yung lumot na yun. Kung bakit pag lumutang yun ay nagpapatay ang isda. Yun lang side effect ng ano. Kailangan talaga pala, kailangan din pala linisin. Tanggal. Trabaho. Ano po naman ay, talamak ko talaga pag lumutang yun ay. Nilaksahan. Pangit po siya ng tubig. Oxygen. Umaangat po siya. Basta piski po. Yun po alam ay, bago mo pila, lumutang na. Lumutang siya. Siguro yun ang pinakang sanhi din po. So ano po ang problema ng ganito? Bukod dun sa paglutang na yun. Wala naman talaga pagliit po ng tubig. Pagliit lang talaga, ano? Yun ang pinaka main problem talaga dito, ano? Sa mga naman po, mga nalalason, ganyan, wala naman. Wala naman po. Tuloy, maraming ibon. Hindi naman po nagiging issue yan. Ay, problema din po. Problema din. Yung sa kanan, si Milya. Pag maliliit pa, ano? Bakit po pala hindi nyo nilalagyan ng ano? Na mga water lily, yan, may dumaan nag-fish pan din. Bawal po yun. Bawal po yan. Bakit po? Siyempre dapat sana may silungan yung mga isda. Nagiging dumi po dito sa lawa ay. Ayan. Kasi po yung water lily hindi nabubuhay dito.
Doon po ako yung nagsimula, mga 5 years, hindi po nabubuhay. Pero ngayon, tingnan nyo po, kakapal na. Oo nga, ano. Parang kasabay din po nung aming pagpapalit ng feeds. Diba sa pilutang yung dumi ng isda, parang yun ang nagiging pagkain po ng water lily. Nagiging dumi. Nagiging dumi din po, ano. Oo, kasi ang water lily talaga tagalinis ng tubig. So papataba rin sa kanila pala ang ganun, ano. Ay, doon naman tayo kaya, tapos na po kayo doon sa dulo. Hindi pa. Ayun. Sa 10 years na po yung experience dito, syempre mahaba-haba na yun. Syempre, sa tagal na yun, siguradong kahit papano. Kumita naman. Yan. Kumita po naman. Kumita naman, ano. Yun ang maganda. Kasi syempre, hindi ka magtatagal sa industry na to kung... sige po, salamat. Oo. Medyo... Dati pa kinukuha kami ng report ng NPC. Opo. Tungkol po dyan sa ganyan. Dahil kung kami hindi kumikita, huwag na magpalaisdaan. Dinutumihan lang namin ang dagat. Oo, tama. Siyempre kahit paano, ano? Saka no choice na rin siyempre kung ano ba, na magpapalit ka pa ng ibang karir, siyempre dito na. Alam mo na yung mga problema, kung paano iwasan. Tulad yan, mayroon namatay naman na isa. Nalutang po talaga siya, no? Nalutang po talaga. Yan po, magandang pakainin. Yung dalawang bukid mo. Ito, ilang buwan na po ito, sir? Ito po. Opo. Mga 2.5 months po yan. Mga 2.5 months. Mga 2 weeks na yung nandun sa dulo. Ang ganda, Nakakatawag tikin pala. Sarap naman yan. Ay, wow. Ito po, 4 months. Ito po, 4 months na. Yung isang araw, nung 18, anong 15 po? Mga 15. Hindi ha-harvest na po yan, ano po? Ngayon po, bago magkatapusan. Bago magkatapusan, sana, makakita sana tayo kung paano mag-harvest yan, ano? Di pa nakakita ng ganyan. Marami pang mga Pilipino hindi nakakita ng ganyan. Kung paano mag-harvest. Ang ganda ng pagpinapanood. Kailan pa uwiin nyo, kuya? Baka bukas. O kaya mamaya, depende. Nag-harvest ng 3 ng alas 3. ng madaling araw. Nakababa na po, Nakapagtaktak na sila. Sa dumadating ang fingerlings na alas 6. Ang iba po, ang ginagawa nila, hindi naman nilalagay kagad yung fingerlings. May nursery. May nursery, tama. Maganda. Palalakihin pa ng konti sa nursery. May ilang buwan pa po, ilang araw pa po yun bago, ilipat talaga po sa size na idating Dahil ang size po ng net ay 14. Opo, ito po, anong size po ito? 14 po yan, 14 po yung butas. 14 ang butas na yan. So, ito po pala 10. 10 yan. 14. Maliit 14. Yan po ang 14 na. 14. So ang isda niya, mga 2 weeks na pala, Mga pang 2 weeks na yan. Ayun, ganda. Ang ganda ba experience ang ganito, Nakakatuwa palang tignan, Kaya pala parang hindi mawawala din yung pagod mo, Ganito. Malayo sa buhay, buhay city. Hindi naman pagod ang magpakain ng isda, Hindi mo maganda may enjoy mo, Parang pagod ka lang ng kunti pag nagbubuhat ng pig. Ayaw po, pag galing doon sa dulo. Tapos may ilang kilo po yan. 25 po. 25 po, Tapos pinapakan niya ilang sako ito. Pitot kalahati po Ito, yun. Pitot kalahati sa umaga, Tapos sa hapon naman, ganun din. Hindi po kayo nagpapalit ng halimbawa, ito,
isang buwan na, 2 buwan na. Ay, nagpapalit po. Nagpapalit po yan. Ilang ano po yan? Ilang pagkain po ang pinapalit nyo? Every month po. Every month. Ito po, mga pang 3 months na talaga. Pa 3 months. Buti ano. Yun po lang ano yan, ang... Mga 2 to 3 months po. Hmm. Pagdating po ng 3 months, grower na po. Grower na. Bali 3 klase lang siya. May finisher pa po. May finisher pa, 1 buwan din. Kaya lang hindi na ako nagpipinta. Bakit po, bakit, ano po, technique nyo po yun o talagang by experience na mas effective ang ganon? Dahil pag pininisher, ako'y parang nanipis na ba ang isda. Lumilit tingnan. Pero natigas ang tinik. Yun ang natigas. Ng iba. Nakakalikid. Pero sa Batangas, ano, malambot yung ano nila doon. Hindi na rin sila nagpipinisher ngayon. Doon na rin galing ang pagkuhan. Doon na rin galing. Pinipinisher na rin doon na naging milyonaryo na doon. Tapos, naging kakilala nito pala yung kapatid noon. Ang asawa ay taga rito rin sa Kabinti. Sa Kabinti din po. Pinsan pa nung bayaw ko. Ayun. Pero ang ginagamit nilang page, yung pampangos. Pangbangos na. Buti kinakain ng tilapia. Kinakain naman. Magpapit ng pagpalaki yun eh. Kaya lang medyo mahal. Medyo mahal nga lang ano. Halos 170 pesos ay ang diferensya per bag. Ay sus, malaking bagay na yun. Malaking bagay na pero nakasubok ako magpa-harvest nung tip na gano'n yung mas maganda. Oo, kasi nakakapag-save ka ng panahon eh. Yun ang importante kasi doon. Noon, pwedeng 4 months lang ita-harvest mo. So ito pala, inaabot ito ng 4.5 months po ano. Pero naabot pa ng 6 na buwan ay pagka naging walang page. Walang deliver na page, ayaw. Ito lang ang nito, no? Kaganda talaga, oh. Uy! Mga kapa! Ito na, may experience nyo ang sound effects ng ano, pagpapakain. Kabilaan niya, no? Mga tagi 3 months yan. Ang laman ng isang cage ay 5,000 pieces. So, mga 2 tonelada. Kulang-kulang 2 tons po, ano? Oh, maliit lang siya, pero ganyan na pa. Dami pala mapapakain Pilipino nito, oh. 1 tons, 5,000. Nako. Paano pa? Pagdating ng mga December, kami napasabay ng ulo. Pwedeng 10,000, 12,000. Pag December po, ano? Malaki ang tubig dito pag gano'n eh. Pag ganong buwan po, ano? Yun. Ayun! Yung munti namin. Kinukublihan doon. Doon po. Ang laki pala, no? Ang laki pala ng binaba. Napasan to. Hindi kita yan. Laki pala ng binaba ng tubig. Yun ang ganda talaga ng, ano, nakakadala ang ano ng isda, no? Yung pag pinapanood mo sila, parang, uy, ang ganda naman. Parang, di ko, malayo sa stress, ano? Malayo, nakakatuwa sila, oh. Nakakatuwa pag ganyan kumakain ng isda. Pero pag ang isda, lalo pag parang masama ang tubig. Pag hindi kumakain ng isda, doon ka makakaranas ng pagod. Ay, oo nga, ano, kasi siyempre. Hindi nakain ng isda, nakakapagod. Yun ang madya, ano doon? Nag-aalala ka, kaya kinapapagod. Nag-aalala ka, baka mamamatay. Oo, parang maawa ka din, ano? Parang, siyempre, mahal mo na rin yung ginagawa mo, eh, no? Kaya, parang pagka, mahina sila, matamlay, mahina ka rin talaga. Hindi for ano, pero dahil lang sa mahal mo yung ginagawa mo na, eh. Alam pagka ganito, uy. Para hindi ka magsasawa mong pagkain eh. Hagis dito, hagis doon. Tapos ganalo yung isang kumain. Pero sa tilapia lang po talaga kayo nag-aalaga. Tilapia lang. Tilapia lang. Mayroon ng bangos dito. Dito di nabubuhay ano? Nabubuhay naman. Ay wala namang buyer nun eh. Walang ano. Ganun. Mahirap. Pero mahal po ang bangos. Mahal ang bangos. Pero dun sa ano kuya, sa may, sa talim. Blue. Yan, magkakaparehas. Ay, ano pala, no? Kasi lang pala ang tilapia doon, kaya mura, hindi pinapakain ng feed. Doon? Ano lang po pinapakain doon? Kinukulong lang nila, parang dumi na ng dagat ang kinakain. Ay, so kaya pala.
Hindi pala masyadong ano. Oo, kaya hindi masyadong ano presyo doon. Eh dito yung pizza ang kinakain, kaya malaking puhunan. Malaking puhunan, oo nga. Oh? Uy! Ang ganda, no? So lahat nito kuya, yan, may mga kikids din sila. Lahat po yung gumagana, ano? Mayroon pala bakantin dito, ano? Meron ding mga bakante, kaya lang nililinis, pinapalit yung national power. Pinimaintain din talaga ng national power po, ano? Oo nga. Napakaganda, no? Tapos yan sila dito, pinipicturean nila eh. Mm. Pag nakita nilang madumi, may permit ka eh. Pwede ka nilang tanggalan ng permit. Ay, oo. Dahil sa kanila nang gagaling ang approval ay, yung iyong permit. Pag Mm. hindi sila pumayag, hindi ka makakapagpalaisdaan. Hindi makapagpulis na. Oo nga, ano? Kaya kailangan din talaga alagaan mo, ano? Kaya kailangan talaga, dapat malinis. Hindi, pagdating naman kuya sa harvesting, paano ang ano yan? Paano ang sistema ano yan? May pumupunta ba dito? Dinadala namin doon sa, ano, may pinakang fishport yun sa Lagpan. Sa Lagpan? Mga ano lang, mga vendors lang din ang naglalabas sa isda namin. Mga vendors lang din? Hindi kagaya sa Batangas na may mga hauler talagang Opo, bulyuman doon. volume talaga. Dito pala sapat na yung ano lang, ano? Sapat na dito. Pumunti lang naman pala isdaan dito. Ay, ito. Hindi naman karamihan. Ayun, no? Pag halimbawa, kukunin na, paano po ano to, hina-harvest? May kawayan kuyang panghagon. Yung malaking ano, malaking lambat. Hindi, kawayan. Kawayan lang. Hinahagod ng kawayan pa gano'n. Tapos sa ganitong kanto, halimbawa paparito ang hagod, may Opo. kawayang nakatayo dito. Tapos nakataas tong net na to. Dahil iipunin dito ang isda. Opo. Tapos, saan ilalagay? Pinipilter muna namin, may filteran ay para lumabas yung maliliit. May filteran siya. Tapos yung mga good size na, Good size na, nilalagyan namin sa bangka. lagyan sa bangka lang, ano. May bangkang malaki kaming hakutan. Tapos dinadala namin doon sa Lagpan. Doon sa Lagpan dinadala. Tapos doon isa-sizing ng mga ano, mga mamimili. Isang bagsakan po yun, ubos po ano. Ay, conforme yun sa order. Ino-order nila eh. In-order May nila. pinaka-ahente na nagmaglilista. Centralized ang pag-order. Tapos itinatawag ng ahente kung ilang kilo ang dadalhin. Yung pala technique, ano. Ayun, pakalali lang pala ng pag-ano pag-harvest. Ito lang ang mga nakakatuwa dito, ano, pagka nagpapakain. Pagkabusog kayo, pakadami kayo dyan. At nang makakain kayo ng Pilipino. Katuwa, So pag nagpapakain po kayo kuya, mga ilang oras kayo inaabot madalas? Mga isa't kalahati. Pag ganyang maganda kumain ng isda, mga isa't kalahati. Isa't kalahati, ano? Pero pagdating sa panahon, ano ang pinakamagandang panahon po? Yung makulimlim, mainit, o maulan? Yung tama lang magandang kulimlim. Makulimlim po, ano? Yun ang magandang ano sa isda. Pero pag sikat ang araw, takot din ang isda ay sa anino ng tao. Tataka din. Parang dala na rin sila sa mga ibon, ano? Oo, parang di ibon, takot. Dala na rin sila. Ang ganda pala dito, ano? Ayan, ito muna tayo. Bak mahulog ako rito. Naku. Anong luma ng kawain kuya eh. Pasyalan mo din yung kabila para mas malalaki ang isda doon. Sa kabila po, ano? Hindi, itong kumpare ko. Ito. Sige. Mapuntahan nga din si... Ano po pangalan niya, sir? Alex naman ang pangalan niya. Ayan, mapuntahan nga din si Sir Alex. Sige, sir. Salamat, sir, ha? Salamat din. Ano, sir? Hanapin niyo, sir, si Hayahay. Hayahay? Opo, Hayahay. Yan. Thank you. Yan si sir. Ang ating maralitang Pilipino for the day. Dito sa Lumot Lake. Siya po dito ang ang isa sa may mga fish cage na nag-aalaga ng mga isda para sa mga Pilipino. Ang ganda po yan mga kapa, At ang patulayan dito ay ganito. Yan pinapakain niya po yan araw-araw. 2 klase, 4 na klase daw yan. Monthly daw nagpapalit dito ng feeds. Ang haba nito, Araw-araw po yan papasanin.
Araw-araw papasalpasin dito, dadaan dito. Oh. Kakarga dyan yung ano. Tapos ito, yung mga namatay na isda. Yan, oh. Yung mga namamatay, siguro mga ano rin to, mga 15 kilos. Or 20. Oh, sayang din, oh. Namamatay pala yan dahil sa ano? Sa init. Pagka nagbago ang init, yan. Yan, ito po ang bangka na ginagamit ni Sir. Mga tag 2 months, 3 months. Tapos papalit po ng kawayan niya. Ano na? Medyo malapit na masira. Ang ganda, oh. Woo! Ang ganda, cute. Nakakagana. Yan. Morning. Pangatlong araw na namin dito sa isla. Ayan, dito muna kami guys sa duyan natulog kagabi. Ayan. Ito guys ngayon ang sunod ang target namin. Itong isla ng Lumot. Lumot nga pero maraming water lily. At ayun mga kaduktok, pinuntahan ng kasama ko yung nagaano ng ng palaisdaan. At napakadami rin ng palaisdaan mga kaduktok. Oh, hanggang doon. Puro yung palaisdaan. Fish cage. Free lang maglagay dito. Yan. Kung payagan ka ng barangay, pwede ka luto muna tayo dito. Luto muna tayo ng makain natin dito guys. Mayroon ditong gulay, kamatis. Ganyan lang. Nag-campfire kami kagabi at malamok. Very risky rito mga kaibigan. Oh.
Ay puno. Punong-punong madami. Good morning. Hello, good morning, Philippines. We are now here in our, how do you call this place, Doc? This is called about plenty of water. That's what we call Lumot Island. This is the Lomot Island, one Yeah. of your businesses. One of my business here. Yeah. I dropped $1 million of pesos here Mhm. just to motivate. Just a my moment, money. sir. Just a moment, sir. Well, that's good. So when we were a kid, my mom told me that money is a very Useful energy. useful energy. Yes. Could you explain that, Doc, about the useful energy of water lily? Yeah. Well, good morning to televiewers and the YouTubers, and the subscribers on my YouTube channel and my Facebook account. You congratulate me for being a good Water lily. water lily Yeah. Let me water lily movement. let us present some plants. Yes. Water lily. Yeah. Yeah. Mga kapaa, ito po ang water lily. Alam niyo ba na ang water lily ay isa sa pinakamahiwagang halaman? Yeah. Bakit alam niyo ba kung bakit water lily ang tawag ito? Ang alamat nito ay sasabihin at tatalakhayin at aalamin ng ating nakasamang doktor na si Doc Nero. Doc Nero, can you elaborate this type of plants we have here in the Philippines? All right. Water lily, somewhere in the Philippines, the biggest problem in the Philippines. Why? Problem? Yeah. Why? If you have some imbornal, there is water lily. There's convulsion. Convulsion ba? Yeah. Convulsion. And the convulsion makes a drainage off. Yeah. And that is the problem of Metro Manila. Metro Manila, because of convulsion of water lily. Convulsion of water lily With the cooperativa. With the cooperative. Tambunting Pawn Shop. Tambunting Pawn Shop in Kalawan. In Number one, the benefits of water lily can give you kidney problem. Kidney problem. Kidney stone, it casts away. Give your immune system good. Water lily. It gives you some UTI. Cast away. Water lily. It can cast away the water, Yeah, and we have 24 benefits. 24 benefits. What we get from water lily. That's why water lily is one of the most benefited what they call plant. Plant is plant kind of plant, right? Yeah. And one of my best friends told me a lot of how the water lily moves in Moves for a out. lot of money. Because during 10 years ago, my friends colonized with Shabo. Shabu yung water lily. Because of privately, No. I won't tell him The secret. the secret. And what he did is, he think that there is money from water lily. He decided to get water lily to handicraft. To handicraft and sell it somewhere. And the company buy a lot of Water lily. handicraft. Made from After 5 years, after 5 years. It's no. his health is good. His pocket is good. Good also. Because of Water lily. So we have the benefits of water lily to your health and And the benefits of your pocket. wow, that's a wonderful message. And that is water lily, the powerful herb in the world. Not powerful. So I would like to turn over my crown to you. Yeah. Thank you, Doc, for your information about the water lily, how useful it is, how valuable it is, that we are just throwing it in the river, that we are thinking that there is no use about this. But as you can see, that our Doc Nero, the scientist of all times, told us what are the value and benefits that could turn human into a robot. I mean, how could you turn a poor man into a wealthy man? That is just because of the water lily.
So, from now on mga kapa, mga kahayahan, mga ka-travelers, YouTubers, and bloggers, and all of those people who are watching for today, I would like to congratulate you that we have proudly a water lily in the Philippines presented by our Doc Nero. And thank you, mabuhay to Filipinos here. Bye-bye! Of course, at your service, High Phones. Okay. And of course, we have here a lot of in the front of our Doctor Nero, and he's presenting us about this one of his businesses, which is the what's this doc? Lumot Island. Lumot Island, together with his business, fish cage. Fish cage. The tilapia. Am I right? Yeah, you're right. Okay. You know, before we proceed, you you tell us why is it that you like this portion? Yeah. This one is really catching my attention. That I am aware about the Filipino health. Mm-hmm. You know that the tilapia is one of our common delicacy. Anyhow, the ginataan, the pinito, and many more types of delicacies that we do from the tilapia. All right. So here we have 16 cages. 16 cages of tilapia. And I think the tilapia is already about 3 to 4 months and ready for harvest. So can you tell me more about the tilapia, Doc, about your businesses and so on, Before we proceed that point, Doc, tell me something about myself. I tell you something about tilapia. Tilapia. Where did it grow? Where? Yeah. We're gonna be to sell it, the products, the result of the tilapia. And one of the biggest investment is tilapia. Tilapia is more on manufacturing, cultivating. Tilapia is like water, like flower, like birds. Yeah. The more you cultivate, the more you talk with the kind of tilapia, with that kind of you know creation of God. And here is it that tilapia. And where we gonna go with tilapia? Tilapia, it means that tilapia cultured by people. And tilapia, it gives you power. It gives you energy. It gives you satisfaction. It gives you happiness. And one more thing is, it gives you pera. Money, cash. Money. That's what I'm saying. How did it go? That tilapia gives money. My mom told me that 20 years ago. 20 years ago. Because I'm already 50 years old. So 20 years ago, mom told me that tilapia is more powerful in making money. Yeah. That is true. Yeah. Because a lot of Filipino people right now nowadays are making their businesses out of the tilapia. So tilapia actually cultured by different provinces, areas in Luzon, Visayas, and Mindanao, and one of the primary consumption by the Filipinos because of the availability of this type of product that we have here in the Philippines, so tilapia that can be easily captured at the lakes or rivers like this. Right. So yeah, one part of your businesses, which is the tilapia, can you tell me more about what are the other types of businesses that could be related to tilapia, and when it comes to selling, manufacturing, and producing it and exporting to the different countries, or making it a hot dog or longanisa or whatsoever, any possibilities that could expand from the tilapia? We're not yet going to other to other uh, project that I have right now. So I just cultivating the people how the tilapia is going on, and how the tilapia is selling somewhere in the Philippines. And maybe tomorrow, President of
President of the Philippines, told me, BBM, uh, boss, how many kilos do you have tilapias? Yeah, maybe ask you like that. Oh, I attacking my heart. I attacking my heart. Oh, Mr. President told me that how many kilos I have in my farm in fishing. yeah. So I kutub-kutub my heart. I kutub-kutub my heart. Because that is Mill the heart of your husband. rice mill of Because the heart. that is president. What? The rice mill of your heart is And start to to spark. to make my heart calm. Oh, And I asked him, "Are you 100% president of the Philippines?" yeah. And he told me, I am. The more he told me, oh, the more kutub-kutub my heart again. Well, Your heart is humpy dumpy. Mr. President, I am humble before you and would like to present my project. And my project, since 2020, in 5 years, Yeah. 5 years, no, 4 years ago. 4 years ago. 4 years ago, my little money, my small amount of money, started with 50,000 pesos. 50,000 pesos only. And that is from lending company. Lending company. Lending company offered 50,000 pesos I see. for me to start my project. And that my project, before I started the project, there is something kaba-kaba in my heart. Yeah, Why? the humpy dumpy. The Humpty Dumpty. Why? The kaba-kaba. Number one, Okay. the pagod. The pagod. Yeah, of course. Number two, how about if my project failed? Oh, okay. Yeah, that's one part. And number three, my neighbor country. Oh, right. Or you put a business and then after all you fail. No. Or there's gossiping. Yeah. Marites. And secondly, Marites, Wednesday. Yeah. Nicholas. So that's a big problem in our world today. Yeah. But we got 2001. I was I was there in Kapari. Kapari. Yeah. Yeah. Very powerful. And I was there offering kind of this project. And to make story short, my fish cage, my swimming pool was Castahay. Castahay. What is Castahay? Yeah, that's the word. Alright, for more information about Castahay, if we talk about uh, Castaway, that pelikula, that movie, that was evolution. evolution, it evolved from the Castaway, word castaway to Castaway to Castaway. Castaway is meaning you have solo parent inside the island. Inside the island. Yeah. Inside the island. Inside the You island. don't have neighbor. Yeah. So You're not outside in the island, but you're inside. yes, Yeah, that is. Yeah, solo parent. solo parent. Yeah, because you're parenting the island. And right now, because of the Humpty Dumpty, because of the Humpty Dumpty, it turns to Into what? couple parent. Couple parent. That's really okay. Castahay. Yeah. Castahay. That is the output, the result of all these things. The castahay. I'd like to ask you some question. Yeah. 5 years from now, what is your ambition from? I know that you have cooperative. Yeah. In convulsive. In convulsive with cooperative, you got that. Yeah. So 5 years from now, what is your perception about this kind of project? Yeah, maybe by next year, I will start the project of putting a 7-Eleven in the Thailand. Oh yeah. Yeah. You know, McDo also called me. At the right side, 7-Eleven. And the other island. The other line, Dali grocery. Dali. Yeah, of course. You know the history of Dali? Dali is more lower the price of 7-Eleven. And Smart Dati, what I call this one. The other one? I know I have some sort of information from the Dali. That is from the word Bicol.
The language of Bicol. Bicol Yeah, noon. yeah. Nadalig. Because Nadalig. if you are magnanakaw, you get something, you dali. Yeah, dali. Yeah. You put to jail. Yeah. Because the dali word in Bicol, nadali, you caught up. You caught up because you have something to get up, to get something, and you have to, the police will dali to you. Going to jail presentation. Present your nadali. And make you suffer. Alright, so back to the question. 5 years from now, so what will you do after 5 years if ever that you put something kinds of this business? Well, actually, very thank you. Very thankful to you, Doc. Because, this is a very magnificent question from you. That 5 years from now, if you've given me a chance to be part of your businesses, I'm gladly to put a business also here, cages and manufacturing of Yeah. a tilapia turning into hot dog. Yeah, turn it to hot dog. I will make the tilapia to hot dog into longganisa, and I will make that also a bird. Bird? By 10 years, I will put some scientists to make it the tilapia fly. Oh, Yeah, that's amazing. yeah. That is my my fantastic idea. Oh, Yeah. Aside from making a hot dog, longganisa, tilapia. in other, you mean that the fish can fly Yes, because of the scientists. and the bird can swim? Yes. Oh, that's Scientists. miracle. Yeah. It's not miracle nowadays. And the water can fly also. Yeah. In the clouds, In the can go up or down. Yeah, up and down. Up and down. Up and down. Up or down. Yeah, flying. Oh, what Yeah. a scientist. You, That's a scientist. you, I have a scientist. I'm just joking. Like, after break, taking a break. Yeah, so taking a break. This conversation will be right A back, millionaires. Ladies and gentlemen, mga kapa, mga kahayang, YouTubers, vloggers, and all people of the Philippines and outside the Philippines as well. Very, very wonderful and magnificent today with our Dr. Nero. Again, once again, huwag kayong malalawa at sila naman po ito ang ating dakilang scientist of all time that could be explain anything, everything under the sun. Good morning and morning. Yes, Doc. For today's topic is we want to ask him about the why the world is so beautiful and why there is an island over here. Yes, as you can see that there is a beautiful island here. It's a fantastic view. It can rise from the west to east and so many. Doc, can you please? Yeah. Yeah. The world is full of miserable identity. Yeah, miserable. How can you explain much about the how miserable it is and how miserable what is much deeper meaning of it. Yes. When we say miserable, Mm. now let's go back to the Old Testament. Old Testament, Let's talk about the Bible. the Bible. Yeah. The Bible, there is significance, there's difference between creationist and evolutionist. Evolutionist. And let's go back to original, okay? Mm-hmm. So the creation. The creation. How is it that the earth, this kind of earth is beautiful, Mm. but before the earth creation, there was a miserable interpretation. Uh-huh. And that Yeah. is recorded in the history. In the history. In the Bible. In the Bible, based on the Bible. It's all about based on the Bible. Now, The oldest book that we have here today. according to the Bible, and God said, before the creation, the earth without form. It means that deformed. The form. There's no form. Yeah. Meaning form. Deformed. The form. So we don't know that the surface is muted. Muted. If it is muted, No sound. No sound. Yeah. No and muted. the calculation, The calculator. is zero. Zero. Oh, so And like the this. science is zero. Yeah. The Filipino is zero. Zero. No The American existence. accent is zero. Yeah. Everything And is. during the colonization of the American British, Uh-huh. there is a accent from cat to cat. Cat to cat. From cemetery in Bicol pronunciation, that is cemetery.
cemetery, but the right pronunciation is cemetery. Cemetery. Yeah, yeah, yeah. Now let's go back to. Yeah. I just it's give you some tips of how to apply in the call center because here, Doc Johnny is the best call center agent in the history. In the history in call center. Yeah, yeah, yeah. Just 2 years ago. Mga kapa, could you do us today? And we need some sort of your attention because you know our historian, scientist, philosopher will go into much deeper. We'll dive into much deeper meaning of everything. So this is a different level, mga kapa. So please be with us and pay attention for what he is saying now because he's going to dive and explain much further, much higher, much deeper, much altitude, multitude, uh, everything. Just there is a multitude. Yeah, yeah, doc, I cannot dive and how deep you are. And that is the brother of gratitude. Gratitude. Gratitude and attitude. Oh yeah, and that is the combination how the human being existed. Yeah, yeah, that is how he simplified the difficult meaning of everything. That is how that's why he is the Doc Nero, the scientist of all time. The classification of multiplication is longitude. Longitude. And magnitude. Magnitude. And that's the wave. Oh. And that's the wave of the sea. Yeah, the sea. Like this. Uh-huh. And if this magnitude touch the earth, the ground, it gives you wave. Wave, like this again. Yeah. And penetrate to the under the sea. Yeah. 100,000 miles the sea level. No, 1,000 miles above from the Everest. From the Everest. Yeah. Like the Everest. Like the Everest. Above from that. And it moves like this. And it burns out. Yes, like a supernova. And the result and the consequences of burns out, it makes the ground shake. Shaking the ground. And that's what they call, and that is what they call earthquakes. Earthquake. Magnificent. Magnific. And after the earthquakes, back to zero. Result? Yeah. And what is the result? A lot of people die. Yeah, say, yeah. That is so-called miserable. In the deeper meaning on the Bible basis. And that's how I interpret the Bible and how I interpret miserable. Miserable, yeah, that is correct. That is how meaningful the world is miserable. From the word itself, miserable that could turn everything into a beautiful and magnetic view in a different ways in a colorful you know, how you define it, explain it, and whatsoever, that will turn out into beautiful and to turn into once again back from number one into zero, zero to one. And that is the matrix of life and how miserable applied into the science that's explained well by our scientists. Newton? Yeah, the Newton. Isaac, Newton. Yeah. My spirit goes down. Goes down, your spirit. And I talk to them. I talk to them how the miserable earth. How the earth. Is. How the tubing. How the water exists. How the air exists. Yeah. Everything in the world. In the world. Existence. According to Isaac Newton. Yeah. And according to the philosophers. Oh, the great philosophers. I'm the president of the philosophers. Oh. I'm the president of the doctors. I'm the greatest of all men. Of all men. Oh, I conduct the seminar together with the papacy. Yeah, yeah, I understand. You know, the 66. Yeah. I understand. You know, I congratulate you. Oh. Congratulations. Oh. I heard the survivor of, I will not mention it properly, but let's cast. Oh yeah. Now, my question to you: my brother is the son of the grandson of Isaac Newton. Isaac Newton, yeah. At your service, proudly. Let me explain to you. Would you explain to me why is it that you are the son of Isaac Newton? To make it short and make it much more understandable by our beloved viewers, well,
Isaac is a father of my mother, that the grandson of my father is me, which is related to the cousin of my father. That's why I am connected in the, the five fingers of brotherhood. That's why I am a, so-called the almost scientist. How is it that your blood is from Isaac Newton? I have my experiment here. Yeah, yeah. I have my experiment. I have my experiment. Yeah. Ah, alright. This is natural delicacy Delicacy. because it tells you something truth. This delicacy herb will not tell a lie. This is called about tender juicy. Tender juicy hot dog. Tender juicy, not the hot dog. Tender juicy, like getting something gold. Yeah. What do you call this one? The gold finder. Gold finder. Yeah. Gold finder. The gold finder. It means that it turns to a blood finder. The blood finder. Okay. Okay. I will ask you, Mr. Goldfinder or Miss Goldfinder, if this herb will say that your blood is correct. Yeah. But this blood will not shaking. Your blood is not for It's not for Isaac Newton. Isaac Newton. Yeah. Okay. Ngayon, Miss Sam, tinatawagan kita. Listen carefully. He's calling the spirit. Yeah. Tinatawagan kita. He's mentioning about the. Yeah. He's calling the spirit. Tinatawagan kita. Latin word is a Latin word. Newton. Espiritu ni Newton. Careful. Nalumanding ka dito. Nakita niya Nakita si Newton. Hello. Yan. We are ready for the next journey. Thank you sa Mahiwagang Puno. Hello. Next destination to Nevada Island. Nevada Island. Nevada. Welcome to Nevada Island. Let's go.